Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. As usual, nandito tayo ulit naglalakbay sa ilang. Katulad ng iglesia ng Israel nung araw. The church in the wilderness. Wala silang sariling tahanan. Yung tabernacle of Diyos naglalakbay kasama nila. Kung saan tumigil ang Diyos, doon sila magtatatag ng worship area. Transient sila, naglalakbay lang sila dito sa lupa. Ang tabernacle na yon, kung saan hanggang sa naitayo ni Solomon, yung Church of God na, nung panahon pa ni Solomon. Pero sa simula, ang iglesia ng Israel naglalakbay na, wala silang sariling worship area. Tabernakulo lang. Kasi ang Diyos naman kasi, yung tunay na tabernakulo niya tayo. Kaya lang, may promise ang Diyos din, sa pamamagitan ni David, na itatayo siya ang Diyos ng ng kanyang tahanan. Kaya yun, si Solomon na nagtayo. Ngayon, ang message ng Panginoon sa atin, ginawa niya tayong perfect. We are being perfect in the eyes of God. Kasi tayo yung church in the wilderness. Tayo ang iglesia ng mga panganay. Kasi pag sinabing panganay, firstborn. Si Jesus Christ ang firstborn. Ngayon, kaya tayo naging firstborn o naging panganay, isinilang tayong muli. Bagong pagkasilang, kaya firstborn, panganay. Kaya tayo ginawa ng Diyos na banal. Kasi sabi niya male womb opener, it is holy to the Lord, it is mine. So binanal tayo ng Diyos. We are being justified. Sa mata niya, perfect na tayo. Basahin natin sa Bible. Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, natatala sa langit, at sa Diyos na hukom sa lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, our spirit is justified, pinasakdal, being made perfect. Kasi nga, banal sa Diyos yung panganay. Kaya kailangan i-born again uli ang tao para maging panganay. Isisilang siya muli sa isang bagong pagkasilang. Kaya panganay, kasi ipinanganak ka muli Kaya panganay ka. Katulad ni Kristo, ipinanganak siya ng Ama. Siya ang panganay ng mga panganay. So, ginawa ng Diyos na tayo'y banal sa kanyang mata. He made us perfect. Kasi sa simula pa lang, alam na niya kung sino mga anak niya Kaya yung kanyang mga anak, nalalaman niya ng mga anak niya, tinawag niya. Yung tinawag niya, pinawalang sala niya, justified, made holy, pinabanal, and glorified. So, tiyak ang gawa ng Diyos Hindi siya gagawa ng hindi tiyak Kasi tapos na glorified Kaya isinulat na niya sa aklat ng buhay. Glorified na sa kanya yun Para sa kanya, yung mga anak niya, na tinawag niya, pinili niya, glorified na niya. Tapos na Tapos na ang lahat ng kilos Hinihintay na lang natin. Kaya manlalakbay tayo dito. Hindi ito ang talagang tahanan natin sa lupa Transient lang tayo dito, manlalakbay. Ang tunay na tahanan natin doon sa langit. At ang tunay na tahanan ng Diyos, tayo. Hindi yung gawa ng kamay ng tao. Pero kailangan kasi, meron talagang lugar na pagdausan Kaya nung araw, ang Israel nagwo-worship sila sa wilderness Sa tabernakulo. Tent yun. Tent. Naglalagay lang sila ng mga harang, ng mga balat ng mga hayop. Tapos gumawa ang Diyos sa kanila doon ng Holy of the Holies, Holy Place. Doon sa Holy of the Holies, doon nandun yung Ark of Covenant. Ngayon, ang Ark of Covenant, si Kristo na Tapos na high priest na siya Nakapasok na siya sa Holy of the Holies Kaya ngayon, kung kalooban din ng Diyos na bigyan din tayo rito ng worship area, mangyayari yung according to His will. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna tayo, manlalakbay tayo Kaya nga garahe, ang garahe, lugar ng mga sasakyan yun ang sasakyan, naglalakbay. Mga hayop, naglalakbay. Ngayon, darating din ang panahon, kung loloobin ng Diyos, may gagamitin sa atin, pwede magtayo ng itinayo ni Solomon, na God's Temple, para doon magsama-sama mga anak ng Diyos. Pero for the meantime, wala pa yun, manlalakbay tayo, transient. Tayo ang mga panganay ng iglesia na ang pangalan natin nasulat sa aklat ng buhay at ginawa tayong banal. Tiniyak na ng Diyos yun, sabi sa Romans Basahin natin.
Romans 8:29-30. Sapagkat yung mga nang una pa ay kanyang nakilala. So una pa, from the beginning, hindi pa nilikha ang langit at lupa, nakilala na tayo. Na itinalaga naman niya, predestined. Kasi kailangan siguraduhin ng Diyos yung kaligtasan. Kaya predestined na, ibig sabihin nakapredestined na. Yun na ang kahahantungan. Yun ibig sabihin ng predestined, nakadestined na. Yun na yung destiny natin. Kasi kita na ng Diyos sa simula't katapusan, He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay natin sa pasimula hanggang sa katapusan. Kasi alam niya na tayo mga tapat na anak ng Diyos na magtitiis hanggang wakas. Kaya sinulat na sa aklat ng buhay, ngayon dumadaan lang tayo sa proseso ng kaligtasan, the process of regeneration. Kaya tayo dumadaan sa ganito. Manlalakbay lang tayo. Wala tayo talagang sariling. Ang tahanan kasi natin sa langit, hindi naman dito sa lupa eh. Ang worship area natin talaga sa langit, sa harapan ng Diyos. Doon talaga yung worship area. Pero sa ngayon, ang worship area ng Diyos tayo. Kaya sa iglesia ng mga panganay, na ang pangalan natala sa langit, na ang pangalan nasulat sa aklat ng buhay, at tayo ang iglesia ng mga pangalan na pinawalan sala at binanal at ginawang ganap. Perfect in the eyes of God. Sabi dito yung mga nang unat mang kanya'y nakilala, itinalagan niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ang plano ng Diyos sa atin, ibinigay yung Espiritu Santo para maging katulad tayo ng larawan ng anak. Kasi ang gumawa sa Panginoon Jesus, Espiritu Santo rin. Kasi tao siya. Hindi niya magagawa ang gawa ng Diyos pag wala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumawa sa Panginoon Jesus. Ganon din tayo. Isinugo ang Espiritu Santo nung mag-glorify si Kristo. Isinugo na. Para maging tunay ng anak ng Diyos talaga tayo, na maging katulad tayo ng larawan ng anak na si Jesus Christ. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang panganay sa maraming magkakapatid, si Jesus Christ, siya yung unang ipinanganak ng Ama. Tsaka lang tayo ipinanganak ng Ama, kaya Ama ng mga Espiritu Born of the Spirit tayong lahat. Kaya kapag bago ka panganakan mo, kita mo yung mga nanganganak na babae, bagong anak yung panganay. Nanganak lang siya ng bagong kapanganakan siya, kaya panganay yung inanak niya. Ay ganoon din tayo. Bagong kapanganakan, new rebirth We are being born again. Sinilang tayo muli sa Espiritu na, hindi na sa laman. Kaya panganay pa rin tayo. At ang lahat ng mga panganay, in-spare ng Diyos. Kapag ang bahay ay merong sa hamba at saka sa pintuan ng dugo ng lamb o ng tupa, kordero, si Kristo yun, dugo ni Kristo, naglinis ng kasalanan. Kaya iniligtas na, in-spare tayo ng Diyos, kaya ginawa tayong banal, pinabanal tayo. Sa Kanya ang lahat ng panganay. Kaya sabi niya, blessed is the male wound opener, and male wound opener is mine, it is holy to me. Banal sa akin yan, binanal ko yan. Kaya ginawa tayo ng Diyos na banal, justified, perfect na in the eyes of God. So dadaan tayo sa proseso ng pagliligtas. Yun nga, tatawagin, tas pipiliin, tsaka luluwalhatiin. Basahin natin yun, yung prosesong gagawin na yun. At yung mga itinalaga naman niya, so predestined, sinigurado na niya na maliligtas, binigyan niya ng Espiritu Santo para gumabay. At ang Espiritu Santo ang tanda ng ating kaligtasan. Ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag naman niya, inaring ganap naman niya. So, ginawang perfect na tayo ng Diyos. Inaring ganap, perfect. At ang mga inaring ganap naman, niluwalhati din naman niya. So, past tense, tapos na. Niluwalhati niya. So, pagdating nung araw na yon, naluluwalhatiin tayo ng Diyos, naluwalhati na tayo. Kasi sa mata ng Diyos, kita na niya yung present and future, tsaka yung darating na panahon. Kita na niya lahat yan, kaya inihanda na niya lahat. Tayo ngayon, sasampalataya sa ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito . So
So, paniniwalaan natin ang lahat ng gawa ng Diyos, at para magawa natin ang gawa ng Diyos, sampalatayaan na natin yung kanyang isinugo si Kristo. So, lahat na salita ng Diyos, paniniwalaan natin, sisikapin natin gawin, ibinilang na tayong perfect. James 3:2. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ibinilang na tayong perfect. Kasi pinaniwalaan natin ang lahat ng gawa ng Diyos. Ang gawa ni Kristo. Sinampalatayaan natin ang kanyang isinugo. James 3:2. Sapagkat sa maraming bagay tayo lahat natitisod, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal na gayon. So sakdal, yung hindi natitisod sa salita, ibig sabihin, pinananampalatayaan natin ang kanyang isinugo. Lahat ng utos ng Ama, si Kristo yun, lahat ng utos ni Kristo, galing sa Ama yun. Pinanampalatayaan natin yun at pinagsisikapan natin gawin lahat yun. So perfect na tayo sa mata ng Diyos. Nasa Philippians 3:15 yan. Basahin natin yan. Pasensya na, hirap magbulat-lat ng Bible eh. Yun, salamat sa Diyos, nakarating din. Umpisahan natin sa 12 ba? Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi sa inaaring inabot na datapwat ang lahat ng ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. So, kinakalimutan na natin yung dating mga bagay na nangyari sa buhay natin. Pinatawad na tayo ng Diyos, bago nang nilalang tayo. So, we press on to perfection. Tinutungo natin yung panghinaharap, yung kaligtasan natin, papunta dun sa langit. Yung ating talagang tirahan. Na tayo transient lang sa lupa, ang talagang tirahan natin sa langit. Kasi ang pangalan natin nakatala sa langit, we are citizens in heaven eh. At ang bahay natin doon, nandun sa langit, may kanya-kanya na tayong bahay doon. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag sa akin ng Diyos. So yung gantimpala ng buhay na walang hanggan, the reward of God, a gift of God. Ang Diyos na ang lahat ng gumawa ng bagay para siguraduhin niya ang kaligtasan natin. Sapagkat kung ilan tayong mga sakdal, sinasabi na ni Pa, kung ilan tayong mga, we all are perfect. So perfect na tayo in the eyes of God. Ginawa tayong perfect ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, the Father in heaven is perfect, you must be perfect. So para mangyari yun, ginawa na tayo ng Diyos na perfect, ibinilang na tayong perfect. Kaya kahit nagkukulang tayo, nagkakasala, hindi natin gusto yun eh. Gawain ng datihang pagkatao. Ginawa pa rin tayong perfect ng Diyos. Kasi anak na tayo eh. Kasi ang anak ng Diyos, kahit nagkasala, anak pa rin niya yun eh. Pinatatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya lang, magdudusa tayo dito ng parusa. Yun naman yung pagpalo, dahil ibinibilang ng Diyos na anak, ang kanyang pinapalo. Pag tayo nagkasala, bagamat tayo nagkulang, perfect pa rin tayo. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Panganay na tayo. Ibinibilang na tayo ng Diyos na mga anak niya, pero parurusahan ka sabi, aling anak ang hindi pinarurusahan. Kung ang inyong masasama ay nagtutuwid ng landas na, ay yung pa kayang ama sa langit na ama ng Espiritu, sabi sa Hebrews 12:9. Kaya kung ilan tayong mga sakdal, sabi ni kasi ang gagawin kasi ng Diyos, pasasakdalin tayo. May proseso ng pagpapasakdal o pagiging ganap. Bagamat ganap na yung justified na espiritu natin, kailangan ma-justified naman, mabanal ang kaluluwa. So para mabanal ang kaluluwa, gagawa ang Panginoon sa atin. Sa James 1:4, ito sinabi. Ito yung paggawa ng Diyos sa atin para wala tayong kulang o perfect. May proseso lahat ng bagay, may cycle eh. Hindi pwedeng walang cycle eh. James 1, basahin natin.
Si Santiago, umpisa natin sa 1, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. So transient, pangangalat, naglalakbay lang katulad natin. Naglalakbay tayo, nakakaalat lang tayo sa lupa, wala tayong sariling worship area. Transient nga eh. Si Kristo nga walang ulan eh. Sabi nga, yung mga foxes, yung mga ibon, meron ng pugad eh. Si Kristo wala man lamang pagpatungan ng kanyang ulo o higaan eh. Walang bahay na pupuntahan para mahiga eh. Eh ganun din tayo, di ba? Wala tayong lugar na bahay na pupuntahan. Kaya transient tayo dito, manlalakbay. Tabernakulo lang ang mino-worshipan natin. Pero puno ng Shekinah glory yun, ng ulap. O hanggang sa magtayo na nga. Kaya Solomon pa, si Solomon nang ginamit para makapagtayo ng sariling worship area ang Israel. Ngayon ang tanong, sino gagamitin sa atin para makapagtayo, katulad ng pagtatayo ni Solomon, ng worship area ng Israel? O ganun din, maaaring dumating yun, maaaring hindi. Kung hindi sa future, sa rapture. Pero tiyak na darating yun. Ito sabi, mga kapatid ko, ariin ninyong, teka sandali yung mata ko nagbablurred eh. Ariin ninyong buong kagalakan ko kayo nahuhulog sa maraming tukso. So masayahan daw tayo kung nahuhulog tayo sa maraming tukso. Kasi yun ang paraan ng Diyos eh. Para lumabas ang pagiging anak ng Diyos. Tingnan mo si Jesus Christ nung mabaptize sa tubig, mabaptize sa Spirit, dinala ng Espiritu sa ilang para tuksuhin lang ni Satanas. O ganoon din tayo nung mabaptize tayo sa tubig, mabaptize sa Espiritu, ibinautismo tayo sa apoy. Yun ang pagdadala sa atin sa ilang, para tuksuhin ng demonyo. Kasi kapag tinutokso tayo ng demonyo, magalaka. Kasi maraming tukso, yung baptismo pa kumikilos. Kasi yun ang gagawa sa atin para tayo walang kulang o perfect. Tuloy natin. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya gumagawa ng pagtitiis. Kaya sabi sa Hebrews 9:8, bagamat siya anak, natuto siyang sumunod sa mga bagay na tiniis niya. So, ganun din tayo. Matututo tayo maging perfect sa salita ng Diyos sa mga bagay na titiisin natin. Pero bago tayo makapagtiis, kailangan tuksuhin. Kaya mapalad yung tinudukso kapag nagtagumpay ka sa tukso, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Kaya magala kayo pag nahuhulog sa maraming tukso. Kasi ang pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng gumagawa ng pagtitiis. Ano pa susunod? At tabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Perfect work. Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Para kayo maging perfect at walang kulang. So, yun ang proseso ng Diyos, mga kapatid. Nandun ang pamamaraan ng Diyos. Dadaan talaga tayo sa apoy, baptism ng tubig, water baptism. Para na sa ganon, magawa sa atin yung paglilinis ng kasalanan ng tubig na may salita. At pag-ahon natin, nalibing na tayo. At pag-ahon natin, bago na tayong nilalang. Makakalad tayo ngayon sa isang bagong buhay sa pananampalataya kay Kristo. So magpapatuloy tayo maglakbay dito sa lupang ito hanggang sa dumating yung araw ng katubusan. Pero perfect na tayo. Ginawa, kasi tinawag na tayo eh. Pinili na nga eh. Kasi maraming tinawag, kaunti ang napili at lalong kaunti yung tapat. So yung nakita ng Diyos na tapat na yun ang Gideon 300. Kasi nagsimula sa 32,000 yung tinawag. Yung 32,000 tinawag na yon, pinagpasya ng Diyos. Yun ba sa inyo talaga sasampalataya? Yung hindi, sige, kumalas na, umuwi na kayo sa bahay nyo. Natira, 10,000. 22,000 ang umuwi. Doon sa 10,000 na yun, sabi ng Panginoon, madami pa. Kasi kailangan linisin niya, piliin niya talaga, yung talagang tapat na maglilingkod sa kanyang lubos, ang natira, 300. Biruin mo yun, 9,700 pa yung bala. Gideon 300. Ginaya yan ng Griego, Spartan 300 kay Leonidas sa Mertopile Mountain. Napanood niyo yan, yung Spartan 300. Ganon ginaya si Gideon 300. So ang natira talagang tunay na anak ng Diyos, Gideon 300. Ganon din tayo, remnants. So sa paglalakbay natin dito, katulad ng Israel, naglakbay sila eh. Halos 6 million eh. Ang naglakbay eh. Inalis sa Egypto eh. Tapos nabautismo sila sa tubig, dumaan sila sa tubig, sa Red Sea.
Tapos dumaan sila sa Jordan din, na bumuka din yung Jordan River. Baptism of the Spirit naman yun. Ngayon, pagdating sa paglalakbay nila papunta sa Promised Land, hinirang na pinuno si Joshua para akayin ng bayan ng Diyos sa Promised Land. Kaunting-kaunti lang din na nakapasok doon. 300, Gideon 300 pa rin. Kaunti lang kasi. Kaunting-kaunti lang talaga eh. Ngayon yung kaunti na yun, padadamihin ng Diyos. Ayon sa kanyang bilang, may bilang yun. Kung ilan lang bilang ng member ng iglesia ng palato, yun ang idadagdag ng Diyos na bilang hanggang sa matapos. Ang paglalakbay, we will fight a good fight of faith. Ganun talaga. Yung Xerox copy ng Israel, Xerox copy natin dito sa lupa. Kung ano nangyari sa Israel, nangyayari ngayon sa iglesia natin. Kung paano ang daming nagrebelde. Si Datan, si Abiram, si Kore. Ganun din sa iglesia natin. Ang daming nagrebelde sa iglesia natin. Ang daming kinain ng lupa, ang daming natuklaw ng ahas. Yung konting-konti na yun na talagang tinawag ng Diyos, pinili, yun ang luluwalhati. Yung konting yun. Kaya sabi, Luke 12:32, magala kayo, munting kawan, pagkat ikinalulugod ng Ama, ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Kasi ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, si Kristo na panganay ng mga panganay. Kung mapanganay din tayo, tagapagmana din tayo ng lahat ng mana ni Kristo. Kasama tayong tagapagmana ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya tayo ang pinakamayayaman sa lahat ng bagay. Katulad ni Solomon, pinayaman si Solomon. Grabing kayamanan. Grabe yung kayamanan ni sa kanya yun. Binigay ng Diyos sa kanya yun. Si Adan naman, bagamat hindi niya pag-aari ang kayamanan ng buong mundo, may dominion naman siya. Meron siyang kapangyarihan to rule, to govern. Bagamat walang, kasi iba yung dominion to ownership. Yun. Parang halimbawa, ganito, tenant, landlord ako, meron akong paupahan. May umupa sa akin, babayad ng upa. Titira ngayon dun yung tenant. Titira, meron siyang kapangyarihan to govern dun sa bahay ng titirahan. Pero hindi kanya yun, akin yun. So, ganun din ang mundo eh. Pag-aari ng Diyos ang buong mundo, lahat ng hayop, pag-aari niya, hindi kay Adan yun. Walang ownership si Adan to. Meron lang siyang kapangyarihan to rule and to govern. Magagawa niya kung ano niyang gagawin niya doon sa lahat ng pangangasiwaan niya sa buong mundo. Si Solomon naman, talagang binigay sa kanya yun, talino na, to earn money. Talagang nag-earn siya. Kaya meron ng dominion si Solomon, may ownership pa siya. Si Adan naman, bagamat walang ownership, may dominion siya. Ang matindi lang kay Adan, ang dominion over all the earth. Hindi katulad kay Solomon, ang dominyo lang, sa kaharian niya lang, sa Israel. Kaya yung kaharian niya, siya naghari, matalino siya, nakagawa siya ng maraming paraan para lumikom ng mga ginto, yung mga offering ng Queen of Sheba, mga offering ng tao, at saka yung galing niya sa mga business. Yung Suez Canal, bago ka pumasok, magbabayad ka ng tax dun. Yun ang ano ni Solomon noong araw Yun ang ginamit niya ron din na kasi yung Suez Canal, shortcut yun, papunta sa New World Kung dadaan ka doon, bayad ka ng tax. Pero mabilis ang biyahe mo. Sa gates of Jerusalem, lahat may taxes. Naipon ni Solomon lahat ng ginto't kayamanan na yan. So, meron siyang ownership dyan, meron siyang dominion. Ngayon, balik tayo doon sa topic na sinasabi ng Diyos sa atin, na tayo ay ginawa niyang perfect. Basa tayo ng ibang, Kasi yun sa James 3:2, sabi nga, pag hindi ka natin salita, ikaw ay isang ganap at perfect. Ganun tayo Nagtitiyaga tayo, nagtitiis tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ginawa niya tayong perfect. Alam niya, parang yung nakapako sa krus yan Bagamat hindi nagawa nung nakapako sa krus, yung bautismo sa tubig, bautismo sa apoy, bautismo sa espiritu, hindi siya nag-ikapo, hindi siya naghandog, hindi siya nag-worship. Kita ng Diyos yung katapatan ng pusong to. Kaya tinawag, pinili, at niluwalhati. Kaya sabi ni Kristo, sa araw na to, sinasabi ko sa iyo ngayon, araw na to, ipagsasama kita sa aking kaharian. Parang ganito Etong araw na to ngayon, sinasabi ko sa inyo, tinitiyak ko sa iyo ngayon, na pagdating ng araw na bumaba ako, kasama ka sa rapture. Yun ang ibig sabihin nun, ni Jesus Christ. Yung iba, sinasabi, sa araw na ito, hindi, ipagsasama nga, future pa yun Sa araw na ito, sinasabi ko sa iyo. So, yung araw na yun, buhay pa siya, sinasabi na niya. Kasi mamamatay na siya ngayon. Kaya yung araw na yun, sinasabi ko sa iyo, tunay na tunay, ipagsasama kita sa aking paraiso. You shall be with me. O future yun shall be, will be. With me. Parang tayo.
Niluwalhati na tayo pero future yun. We will be glorified. Bagamat glorified na tayo, we will be glorified. Kasi wala pa yung time ng glorification. Para si Kristo, hindi pa siya ipapanganak nung panahon na yung kay Maria ka. Ang Diyos, may timeline. Ang Diyos nang gumawa ng timeline kung kailang ipapanganak si Kristo, kung kailan siya mabubuhay sa lupa na susunod sa kanyang magulang at magmiministeryo at mamamatay sa krus para matapos yung misyon. Ang Diyos ang gumagawa at nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya ang nagbabago ng panahon at kapanahon. Ang Ama ang nagtatakda ng lahat ng bagay. So susunod lang tayo sa itinakda ng Ama. Kung ano itinakda niya, magiging masunod rin tayo. Katulad ni Kristo. Basahin natin yung Matthew 5:48. Yung sabi doon, be perfect for the Father in heaven is perfect. Katulad ni Noah. In those days, he was perfect. Ano yun? Lahat ng utos ng Diyos ginawa ni Noah, kaya siya perfect. Ganon din yung tatay ni John the Baptist. 'Di ba? Perfect yung mag-asawa. Ibig sabihin sinusunod yung lahat ng utos ng panahon ngayon. Kasi pag sinusunod mo yung lahat ng utos ng Diyos, perfect ka katulad ni si Enoch. He walked with God. Ibig sabihin na walk with God, sumama siya sa Diyos, kasama ng Diyos. Sinunod niya ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya perfect si Enoch, kinuha siya. Kasi perfect ka pag sinusunod mo yung utos ng Diyos. Nung panahon na yun, kung ano lang utos, yun ang gagawin . Katulad kay Enoch, hindi natin alam kung inutos ng Diyos sa kanya, pero nakita ng Diyos, sumama siya sa kanya, walk with God siya, kinuha, ni-rapture siya. Si Noah, kita naman natin hindi nang reklamo si Noah. Sinunod niya inuutos ng Diyos. Perfect dimension ng barko. Hindi niya sinabing, bakit tayo dito magtatayo ng barko? Ang init-init ng araw. At saka, dito tayo magtatayo ng barko. Wala naman tubig dito. Hindi siya nagreklamo. Sinunod niya lahat ng requirements, lahat ng utos ng Ama. Sinunod niya. Ganon din si Gideon. Ganon din si Joshua. Kung ano yung instruction ng Diyos, sinusunod nila. Kaya naging perfect. Ganon din tayo ngayon. Sinusunod natin ang lahat ng salita ng Diyos. Kaya ginawa tayong perfect. Kaya sa una pa, nakilala na tayo ng Diyos at yung kanyang nakilala, predestined naman niya, itinalaga na niya na maging katulad ng anak ng Diyos, panganay si Kristo ng panganay. Tayo ang mga panganay. Siya ang panganay ng mga panganay. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa isang bagong pagkatao. Kasi sinilang na tayo muli. Bago nakapanganakan natin, kaya panganay na. Kapapanganak mo lang ng bago, di panganay ka. Di ba yung mga nag-asawa, pag mga anak sila, bagong kapanganakan nyo, kaya panganay, nanganganay. Ibig sabihin, bago pa lang siya mga anak. Yung susunod na pangalawa, pangatlo, hindi na siya bago nanganak na lang uli. Pero yung mga ipinanganak nung una, holy to the Lord yun. Mapalad ang male womb opener, sabi nila, sapagkat siya akin, siya banal sa akin sila. Lahat ng mga male womb opener o panganay akin. Kahit panganay ng hayop akin, it's holy to me. Kaya nung tayo isilang na muli, ginawa na tayong perfect ng Diyos. Kaya binabasa ko sa inyo mga talata na perfect na talaga tayo. Basahin natin ng Hebrews 10:14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakialanman ang pinaging banal. Sa pamamagitan ng isang paghahandog, inihandog niya ang buhay niya, ang dugo niya tumubos ng kasalanan, ay kanyang pinasakdal magpakialanman ang mga pinaging banal. Yung pinaging banal, ginawang banal ng Diyos. Ginawa tayong banal ng Diyos. Kasi nagsisi na tayo sa mampalataya sa ibinilang na tayong banal. Ginawa niyang ganap yung pinaging banal. He made perfect those that are being holy. Kaya nga ang Espiritu natin nakaupo na doon sa kanang trono ng Ama doon . Sa langit kasama ni Kristo. Yung Spirit pa lang. Pinaupong kasama, Ephesians 2:6. Ephesians 2:6 na ba yung tignan natin . Kung tama ako.
At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkaligatan kay Kristo Jesus. Binangong kasama niya. Kasi nung muling mabuhay si Kristo Jesus, yun yung life resurrection. Ibinangon tayong muli kasama ni Kristo. We are being life resurrected. Yung bagong buhay na yun yung ililigtas ng Diyos. Papalitan ng bagong katawan. Yung spirit na yun, na bagong pagkakadika, the new spirit, born of spirit, kasama umupo dun sa langit. Nang ibangon si Kristo, nang buhayin ng Diyos si Kristo, binuhay din tayo. Kaya tayo may bagong pagkabuhay kay Kristo. Life resurrected in Christ. Kalakip natin. Ang sino mo nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Nakipag-isa tayo sa pamamagitan ng pagkasundo sa Ama, sa ginawa ni Kristo. Pinanampalatayaan natin ang sinugo ng Ama. Yung ginawa ni Kristo, pinaniwalaan natin lahat yun. Even those who call in the name of the Lord shall be saved. Very powerful ang name of Jesus Christ. Jesus Christ is salvation. Basa pa tayo ng ibang talata. Colossians 1:28. Na siya namang inihahayag na pinanaalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maihirap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Tinuturuan ng lahat ng aral para maging sakdal. So ang nagpasakdal sa atin, yung lahat ng aral ni Kristo. Kasi sabi sa Romans 7:12 ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Sakdal yung salita ng Diyos, subok na yun eh. Kaya kapag ipinapamuhay natin yun at pinagtitiisan natin sundin, sakdal tayo, ginawa tayong ganap ng Diyos. We are being made perfect. At ang perfect ay talagang wala nang kasalanan. Ginawang perfect na, wala na tayong kasalanan. Isang paghahain lang na ginawa ni Kristo, pinasakdal na niya yung pinaging banal. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. It is all free. Gawa lahat ng Diyos yan. Wala tayong ginawa kundi magsisit sumampalataya sa ginawa ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos, sundin nyo panampalatayaan yung isinugo ko. Kasi pag pinanampalatayaan mo yung sinugo ng Ama at si Kristo, Ama na rin ang sinusunod mo. Kaya sabi ng Jesus, I and the Father is one eh. If you see the Son, you see the Father. Ang salitang sinasalita ko sa inyo galing sa aking Ama, na kung paano niya pinasasabi at kung paano niya sasabi, yun ang ginagawa ko. Ang Espiritu Santo, ang lahat ng sinasalita ko sa inyo, yung aking narinig. Hindi ako nagsasalita ng ganang aking sarili, kundi yung aking narinig. So si Kristo, hindi siya nagsasalita ng hindi sinalita ng Ama. Ang Espiritu Santo, ang sinasabi lang niya, yung sinalita ng Ama, yung sinabi ni Kristo. Kaya kompletong-kompleto ang Diyos, iisa lang sila talaga. Bagamat merong highest in authority ang Ama, iisa lang sila talaga. Bilang Diyos, iisa sila. They are one in all things. Kaya we must be all one in all things then. We have the mind of Christ, we have the emotions of Christ, we have Christ. Magiging katulad tayo ng larawan ni Kristo. Basa pa tayo ng ibang salata. 1 Peter 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So sa kaunting panahon lang naman tong hirap natin na to eh. Transient kasi tayo dito sa lupa, talaga maghihirap tayo. Bailiwick ni Satanas, teritoryo ni Satanas, nandun tayo. So pahihirapan tayo ng demonyo. Pero sa kaunting panahon lang naman, hindi naman lalampas yan ng hanggang ngayon, 80 years old na nga lang pinakatagal na buhay natin. Hindi lalampas ng 80. Darating na ang Panginoon, maaaring dumating na ang Panginoon. Kung mamatay man tayo, nililigtas pa rin tayo. So mamatay man sa buhay, tayo kay Kristo. Ang Diyos ang gagawa nun, magpapasakdal at magpapatibay sa atin. Hanggang sa magawa na yung buong lahat ng promise of God, gaganapin niya sa atin. Philippians 1:6, basahin natin.
na ako'y may lubos na pagkakatiwala na ibinigay sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. He is the author and the finisher of our faith. Yung sinimulan ng Diyos sa atin, siya rin na magtatapos nun. Ipinanganak tayo muli, ginawang panganay, inilagay sa iglesia ng mga panganay, binanal at pinababanal pa hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo, dadatnan tayong walang bahay dungis, banal na iglesia, mga kapatid. So, sinasabi, sa kaunting panahon lang naman ng pagtitiis-tiisin na natin. Itong sanabi nga ni Manuel, sanay na tayo dito eh. Sanay na tayo maglakbay eh. Ngayon balik ulit tayo dito. Transient nga tayo, manlalakbay eh. Minsan nasa garahe, minsan nasa internet, sa group chat, nasa online, minsan garahe uli, minsan online. So ganun ng Diyos eh, nung maglakbay ang Israel sa wilderness, pag sinabi ng Diyos, tigil kayo, gawa kayo dyan ng tabernakulo, tent of tabernacle. Pag nakagawa na siya, nahanda na, mag-worship kayo, bababa yung ulap. May sikay na glory. Tapos iilawan sila ng Holy Spirit. Isang ipo-ipong apoy naman. Ganun din. Parang pillars of clouds, pillars of fire. So ganun gumawa. Tapos pag sinabi, tayo kayo, lipat na tayo. Kailangan makarating kayo sa promised land, sa langit. Pero maglalakbay kayo sa lupa, minsan sa garahe, minsan sa group chat, garahe, group chat, garahe, group chat. Ganun lang naman tayo. Kagaya ngayon, biglaan. Biglaan, di ba? One day before, yun na. Biglaan, parang rapture eh, no? Twinkling of an eye. Ito eh. Bukas na worship natin, biglaan eh. Ngayon ko lang nakikita eh. Kung hindi ko chinek yung cellphone ko, hindi ko makikita na wala palang worship bukas. Pero kita mo pattern ng iglesia ng wilderness, pattern din ngayon. Kasi ang wilderness, ang mundo. Ang wilderness ng araw kasi, kadiliman, disyerto. Ganun din ngayon eh. Ang wilderness ngayon, mundo. Disyerto to eh. Ano tong mundo eh? Pinamumunuan ng demonyo to, nakasamaan. Sabi sa Job 9:24. At ibinigay na ng Diyos ang lupa sa masama. Kaya tinatakpan ang mata ng mga hukom. Kaya dito sa lupa, unfair ang judgment dito ng korte. Kasi nabibili ang judge eh. Nasusuhulan, sabi sa Bible eh. Ang suhol bumubulal sa mata ng hukom. Nasa Bible yun at sinasabi na tinakpan ng mata. At kung sino nga, walang iba. Sino ba pwede? Sabi sa Job 9:24, basahin natin. Ang lupa ay naibigay na sa kamay ng masama. Sino ba masama? Sino ba ang evil? The devil. Satan is evil, the wicked. The son of perdition, anak ng pagsuway. He is the wicked and the evil. Si Satanas, siya ang masama. Naibigay na sa kamay ng masama. Pag sinabing sa kamay ng masama, in the hands, power. Kasi pag sinabing hands, you have the power eh. The whole world is in my hand. May kantang ganun eh. The world is in my hand. Nakalimutan ko lang yung kanta ng bata yun. Binigay na sa kamay ang masama eh. So may power na si Satan. Kung tawagin siya, God of this world eh. The prince of this world. Kaya binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mata ng hindi mananampalataya. Ang mga unbeliever, hindi nakakaunawa yan ng tungkol sa Diyos. Hindi sila nakakakita ng katuwiran ng Diyos. Kasi binulag nga ang unbeliever eh. Kahit ano ituro mo dyan, kahit ano sabihin mo, hanggat hindi inaalis ng Diyos ang pagkabulag niyan, hindi makakakita yan. So mananatiling bulag yan. Maliban na lang na lumapit sila sa Diyos, patawarin ang kasalanan, at bigyan sila ng muling pagkabuhay. Isang bagong kapanganakan, maborn again. Pag hindi, mananatili sila. No one can enter heaven unless you are born in the Spirit. You cannot see and enter the kingdom of God. All must be born again. Yun ang requirements ng Diyos. Kasi para matanggap mo si Kristo,
You must be born again. Kasi hindi tatanggapin ng datihang pagkatao si Kristo. Nire-reject nga natin yan. Ang pwedeng tumanggap lang kay Kristo, yung bagong pagkatao. Ngayon, yung ating lumang pagkatao, kailangan mag-submit naman sa pagsisisi para mabigyan ng pananampalataya. Pag nabigyan ng pananampalataya, bibigyan tayo ng Espiritu Santo, magbibigay ng karunungan para maunawaan, maintindihan natin, ma-discern natin ang kalooban ng Diyos. Magbabago tayo ng pag-iisip. Hindi tayo sa tabo ng sanlibutan para malaman natin ang buong kalooban ng Diyos. At yun ang paraan ng Diyos. So far nagagawa natin lahat ng paraan. Ang kailangan lang talaga natin mga kapatid is perseverance. Pagtitiis, pagtitiyaga. Philippians 1:20. Hindi lamang kayo kailangan sumampalataya kayo, hindi makipagtiis naman alang-alang kay Kristo Jesus. So hindi lang sumasampalataya, kundi makikipagtiis kay Kristo. At kung mga anak, makipagtiis tayo kay Kristo upang sa pagtitiis natin kasama tayong luluwalhatiin ni Kristo. Kaya yung kanyang tinawag, hinirang naman at pinili at ginolorified. So ganun na tayo eh. Predestined na. Ang makakapagpabago lang nito, ikaw. Pwede ka pang mahulog kung katulad ni Lucifer. Sinadya niya eh. Alam na niyang nasa langit na siya eh. Alam niya yung gagawin niya. Sinabi na lahat ng gagawin eh. Di ba ganun din? Ang espiritu natin nasa langit at sinabi na lahat ng gagawin. Bakit sinadya niya pang mahulog? Kaya fallen angel siya. So, saka sabi ni David, Panginoon, huwag mo pong burahin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Huwag mo pong lisanin ang Espiritu Santo sa akin. So, lilisan lang ang Espiritu Santo pag punong-puno ka ng kasalanan. Psalm 5:10. Palayasin mo sila, O Diyos, at kung marami nilang pagsalangsang, kalaban ka nila, O Diyos. Palayasin mo sila sa iyong harapan. So, kapag kasi sabi, nahuhulog tayo sa maraming tukso, kapag nahihikayat ang nampitan ng laman at ginagawa ang tukso, so nagiging kasalanan. Kasi ang tukso hindi naman kasalanan. Tinutukso tayo ng demonyo para magkasala. Pero pag tinutukso ka, pwede kang hindi magkasala. Lalabanan mo yung pita ng laman. Susupilin mo ang pita ng laman, sabi sa 1 Corinthians 9:27. At aking sinusupil ang aking katawan, baka sakali sa aking pangangaral, ako ang matakwil. 1 Peter 4:1. Magkaroon kayo ng ganitong isip ni Kristo na nagbata sa laman, at ang nagbata sa laman, nagpatigil ng kasalanan. So, babatahin natin, makikipaglaban tayo ng laban sa laman. Hindi natin papayagang manatili o mabuhay ang dating pagkatao. Mabubuhay tayo sa bago by faith. Kasi pag pinaniwalaan mo, bago ka nang nilalang, bago ka. So, lahat ng bagay magagawa mo. You can do all this. Walang imposible. Kasi may Holy Spirit na gagawa. So, ginawa na tayong banal. Perfect. Bakit? Nakatira na yung Holy Spirit sa atin. Kaya perfect na tayo. Ngayon, titira lang ang Holy Spirit dun sa mga banal. At para maging banal, you must be born again. So, dumaan tayo sa proseso ng pagiging born again. Panganay tayo ng iglesia. Itinira yung Holy Spirit. Ginawa na tayong perfect. Kasi yung Holy Spirit ang magkukumplete ng perfection hanggang sa araw ng katubusan. Tinatakan na tayo hanggang sa araw ng katubusan. Ephesians 4:30. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon na dinadaanan natin itong ganitong uri ng pagdaan katulad lang ng Israel. Hinirang ng Diyos, ang unang bayan ng Diyos. Tayo ngayon ang bayan ng Diyos. At wala na ring Israel o Hentil ngayon. We are all children of God, mga kapatid. Amen.